Hi! Welcome sa Pinoy Recap King. Ang recap natin ngayon ay ang anime na The Rising of the Shield Hero. Sa ibang mundo, ang lalaki ay bumili ng isang demi-human na babae. Hindi niya inaasahan ang paglaki ng demi-human ng napakabilis. Ang maliit na batang babae sa lalong madaling panahon ay naging isang napakarilag na babae na may maganda na figure, na umibig sa kanya. Ang nakamamanghang babae ay may mga espesyal na magic tattoo sa kanyang katawan na nagpapahintulot sa lalaki na magbigay sa kanya ng anumang mga utos. Tunghayan natin ang mga kapanapanabik na kwento na maglalahad sa pagitan nila. Si Naofumi, ang lalaking pangunahing tauhan ng kwento sa una ay isang tipikal na estudyante sa kolehiyo. Wala siyang anumang partikular na interes, gayunpaman, nag-e-enjoy siyang magbasa ng mga fantasy books sa library. Nagbabasa siya ng vintage fantasy books sa library sa partikular na araw na ito. Ang kwento ay nagsasabi tungkol sa ibang Earth na madalas na sinasalakay ng mga nakakatakot na nilalang na tinatawag na waves. Ang mga naninirahan sa mundong ito ay nagpapatawag ng 4 na bayani, na bawat isa ay may hawak na iba't ibang sandata upang labanan ang mga waves, isang espada, isang sibat, isang pana, at isang shield. Si Naofumi ay talagang sinasamon sa kaharian ng kwento sa mismong oras na ito. Sinasabi ng mga lokal na siya ang shield hero, at may hawak siyang shield sa kanyang kamay. 3 pang bayani ang tinawag din ng hari ng Melromark kasama si Naofumi. Magtutulungan ang 4 na bayani para tulungan ang Melromark sa pagpigil sa paparating na waves. Ang 4 na bayani ay karaniwang hindi maaaring magsama-sama, dahil hindi sila makakakuha ng mga puntos ng karanasan kapag magkasama silang lumaban. Kaya, ang 4 na bayani ay dapat bumuo ng kanilang sariling mga koponan. Sa gabi, pinag-uusapan ni Naofumi at ng iba pang 3 bayani ang tungkol sa Earth. Pagkatapos, nalaman nila na sila ay mula sa iba't ibang parallel universe. Pamilyar silang lahat sa kasaysayan ng mundong ito, gayunpaman, nalaman ito ng iba pang 3 bayani mula sa video game, habang nalaman naman ito ni Naofumi mula sa aklat. Dahil ang Shield Hero ay maaaring hindi marahas na umatake ngunit may mahusay na depensa, ang 3 pang bayani ay batid na siya ang pinakamabagal na mag-level up, ngunit si Naofumi ay hindi nababahala, dahil iniisip niya na hanggat ang kanyang mga kasamahan ay ang nagsasagawa ng pag-atake, maaari rin siyang mag-explore ng ibang mundo. Kinabukasan, ang hari ay nagdala ng isang grupo ng mga adventurer. 4 na bayani ang pagpipilian nila para magsilbing kapitan nila. Gayunpaman, wala sa mga adventurer na ito ang pumili kay Naofumi. Ang Shield Hero ay hindi itinuturing na sapat na makapangyarihan sa kanilang lahat. Nahihiya si Naofumi, dahil walang gustong maging partner niya sa kabila ng katotohanan na siya ang bayani na higit na nangangailangan ng mga kasamahan sa koponan. Isang nakamamanghang salamangkero ang hindi inaasahang nagpahayag ng kanyang pagnanais na sumali sa koponan ni Naofumi sa puntong ito. Si Naofumi ay naantig at natutuwa. Ang hari pagkatapos ay nagbibigay ng isang komisyon sa bawat bayani, na maaari nilang gastusin upang bumili ng kanilang unang hanay ng mga armas. Dinala ni Molty si Naofumi sa isang sikat na tindahan ng panday. Gayunpaman, nang bumili si Naofumi ng mga armas, nalaman niyang ang tanging sandata na maaari niyang gamitin ay ang kalasag na hawak niya. Pagkatapos bumili ng armor, umalis si Naofumi sa lungsod kasama si Molty upang sakupin ang pinakamahina na mga halimaw ng lobo. Habang ang iba pang mga bayani ay nakatalo ng ilang mga lobo na halimaw, si Naofumi ay tumatagal ng mahabang panahon upang talunin ang isa lamang. Ang mga halimaw na napatay ay nag-iiwan ng mga mapagkukunan na maaaring gamitin ng bayani upang mapahusay ang kanyang sandata. Kasunod ng labanan sa araw na iyon, binili ni Molty si Naofumi ng ilang kagamitan sa mas mataas na antas, at nag-enjoy sila sa hapunan sa inn. Inanyayahan ni Molty si Naofumi na uminom, ngunit tumanggi siya dahil hindi siya nasisiyahan sa alak. Bumalik si Naofumi sa kanyang silid pagkatapos ng hapunan upang magpahinga, ngunit hindi niya inaasahan na nang nagising siya, lahat ng kanyang mga ari-arian kabilang ang kanyang pera ay nawala. Lalo pang lumala ang sitwasyong ito, si Naofumi ay dinala din sa kustodiya ng isang grupo ng mga tropa. Si Naofumi ay dinala sa harap ng hari na gustong hatulan siya. Tulad ng lumalabas na sinasabi ni Molty na si Naofumi ay pumasok sa kanyang silid, at pinilit siyang gumawa ng isang nakakahiyang pagkilos. Bukod dito, nagulat si Naofumi nang makitang suot ng bayani ng sibat ang kanyang gamit. Ipinaalam ng bayani ng sibat kay Naofumi na ibinigay sa kanya ni Molty ang mga ito, at lumilitaw na si Molty ang parehong tao na kumuha ng mga gamit ni Naofumi. Pagkatapos, naunawaan ni Naofumi na nilinlang siya ni Molty para e-frame siya. Walang nag-iisip na si Naofumi ay inaakusahan lamang sa yugtong ito. Nais ni Naofumi na umalis sa mundong ito nang labis na iniisip pa nga niyang bumalik sa Earth. Kinailangan mag-isang maglakbay si Naofumi hanggang sa makumpleto niya ang pagtatalaga ng pagsira sa mga waves, dahil ang paggawa nito ay ang tanging paraan upang makabalik sa Earth. Karaniwan, dapat ipakulong ng hari si Naofumi, ngunit kailangan din niya si Naofumi para tulungan siyang labanan ang mga waves. Kaya, ipinaalam lamang ng hari sa buong bansa na ang bayani ng kalasag ay isang hamak.
Si Naofumi ay kailangang mag-isa na lumaban sa Warcraft para mangolekta ng mga materyales. Ngayon ay hinahamak ng buong populasyon ng Melromark si Naofumi na ikinagagalit niya. Ngunit sa kabila nito, hindi siya nakakaramdam ng pagkatalo. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanyang reputasyon habang nakikitungo, dahil iniisip ng lahat na siya ay marumi. Bubugbugin ni Naofumi ang sinumang negosyante na magtangkang lokohin siya bago ibigay sa kanya ang nararapat sa kanya. Si Naofumi ay may ilang natatanging mga pakinabang bilang isang bayani ng kalasag. Kahit may medyo mahinang lakas ng pag-atake, si Naofumi ay may talento sa mga pantulong na kakayahan, tulad ng pagkakast at pangungulekta, bilang karagdagan sa pagtatanggol. Gagamitin din ni Naofumi ang ilang halimaw ng lobo bilang mga sandata para tulungan siyang umatake. Ito ay naobserbahan ng isang mangangalakal ng alipin, na nagmumungkahi na bumili si Naofumi ng isang alipin. Noong una ay ayaw sa kanila ni Naofumi, dahil kamakailan lang ay nalinlang siya ng isang kasamahan sa koponan. Ngunit nagpasya siyang bumili ng alipin bilang kasosyo pagkatapos malaman na hindi maaaring ipagkanulo ng mga alipin ang kanilang mga may-ari. Ang pinakamahinang alipin lamang ang kayang bayaran ni Naofumi. Sa huli ay nakipag-ayos si Naofumi sa isang demi-human na babae mula sa Raccoon Clan. Ang bawat alipin ay may mystical tattoo sa kanilang katawan na nagpapahintulot sa master na utusan sila, at pinipigilan silang ipagkanulo ang amo. Si Raphtalia, isang demi-human na batang babae ay natatakot kay Naofumi, dahil ang kanyang dating may-ari ay mabagsik at madalas na inaabuso siya. Ngunit binili ni Naofumi si Raphtalia at binigyan siya ng disenteng pangangalaga. Si Naofumi ay nagbibigay kay Raphtalia ng mga supply at armas, habang tinuturuan din ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Tanging kapag si Raphtalia ay masyadong natatakot na lumaban ay gagamit si Naofumi ng mga utos upang siya ay lumaban ng buong lakas. Iisa ang ulam ni Naofumi at Raphtalia kapag kumakain sila. Laking gulat ni Raphtalia nang makita ang kanyang Panginoon na may parehong pagkain sa unang pagkakataon bilang isang alipin. Nalaman ni Raphtalia pagkatapos na si Naofumi ang bayani ng kalasag. Narinig ni Raphtalia na ipinaliwanag ng kanyang mga magulang na ang bayani ng kalasag ay isang bayani na tinatrato ng maayos ang mga demi-human, sa kabila ng katotohanan na ang iba sa Melromark ay may diskriminasyon laban sa kanila. Hindi na muling makikita ni Naofumi ang kanyang mga magulang, dahil namatay na sila. Sa gabi, paminsan-minsan ay nananaginip si Raphtalia na pinatay ang kanyang mga magulang, at kapag nagising siya na umiiyak, niyayakap at kino-comfort siya ni Naofumi. Nakakuha si Raphtalia ng karanasan sa pakikipaglaban sa ilalim ng patnubay ni Naofumi, at pareho silang nag-level up ni Naofumi. Ang kalasag sa kamay ni Naofumi ay agad na magbabago sa isang bagong kalasag, at magbibigay ng mga bagong kasanayan habang tumataas ang kanyang antas, na nagpapahintulot sa kanya na gumamit ng iba't ibang uri ng mga kalasag. Pagkatapos ay dinala ni Naofumi si Raphtalia sa isang bagong pakikipagsapalaran sa isang minahan na puno ng mga nilalang. Ang mga magulang ni Raphtalia ay pinatay ng mga halimaw na parang aso bago dumating ang mga waves. Dumating sila sa hugis asong halimaw sa minahan minsan pa sa araw na ito. Sa una, magagamit lamang ni Naofumi ang kanyang katawan upang palayasin ang mga pag-atake ng asong halimaw, dahil si Raphtalia ay sobrang takot na makipaglaban sa kanila. Nag-ipon ng lakas ng loob si Raphtalia na sirain ang halimaw na parang aso sa tulong ni Naofumi. Pagkatapos nito, napagtagumpayan niya ang kanyang panloob na takot at nagiging mas malakas. Ang demi-human clan ay kilala sa mabilis na paglaki ng mga miyembro nito habang sila ay nag-level up. Sa kalaunan ay nagbago si Raphtalia mula sa isang maliit na bata tungo sa isang napakagandang dalaga. Si Naofumi at Raphtalia ay naglagay ng maraming pagsisikap sa panahong ito upang kumuha ng mga assignments at kumita ng maraming pera. Nagpalit si Naofumi sa isang mahusay na hanay ng gear, at kahit na ginagawa siyang parang barbarian, ang mga katangian ng kagamitan ay napakahusay. Ang apat na bayani ay dapat magsama-sama sa araw na ito, at maglakbay ng sama-sama mula sa kabisera patungo sa lokasyon kung saan nagtitipon ang mga waves. Lahat ng apat na bayani ay dinadala malapit sa isang lugar makalipas ang ilang sandali. Ilang halimaw ang bumaba mula sa langit upang salakayin ang mga pangkalahatang residente habang ang kalangitan ay naging kulay ng dugo. Sa tuwing may boss na lilitaw sa gitna ng mga waves, ang apat na bayani ay dapat talunin ang boss upang matigil ang mga waves. Walang tumulong sa mga taga-nayon, habang ang iba pang mga bayani at hukbo ng kaharian ay nagpapatuloy sa pakikipaglaban sa boss. Si Naofumi lamang ang natitira upang ipagtanggol ang mga tao sa huli. Nalaman ng mga tao na ang bayani ng kalasag ay hindi isang kasumpa-sumpa. Upang labanan ang mga halimaw, inaakit sila ni Naofumi na umakyat sa tore ng bantay bago ito sunugin. Habang pinagmamasdan nila si Naofumi na nagtatanggol sa mga taga-nayon, ilang mga sundalo na nagmamarcha patungo sa larangan ng digmaan ay nagpasyang manatili at tulungan siya. Ang halimaw ay kalaunan ay natalo at ang mga waves ay nawala, salamat sa iba pang mga bayani. Ang karamihan sa mga residente ng nayon ay nananatiling buhay dahil sa proteksyon ni Naofumi.
Naantig si Raphtalia sa katotohanan na ang mga bata sa nayon ay hindi nakakaranas ng parehong trahedya gaya ng sa kanya, dahil sa tulong niya at ni Naofumi, na nagbibigay daan sa kanya upang